Ano ang pagkakaiba ng Navy at Marines? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, sasagutin natin ang isa sa mga tanong na parang simpleng usapan sa kanto pero may malalim na sagot. Bakit may Navy at Marines? Hindi ba pwedeng iisa na lang sila? At ano nga ba talaga ang pinagkaiba nila? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Chunky96. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga taga-Bataan. Alam ninyo, parang pamilya lang yan. May tatay na nagmamaneho ng sasakyan papunta sa outing. May mga anak na nasa loob ng kotse. Pero pagdating sa beach, may isang anak na agad tumalon sa buhangin para magtayo ng tent. Ang nagdala sa kanya doon ay ang sasakyan. Pero ang sumakop sa pinakamagandang pwesto sa beach, siya. Ganyan din ang relasyon ng Navy at Marines. Ang Navy ang nagdadala, ang Marines ang bumababa at lumalaban sa lupa. Pero himayin natin ng mas malinaw. Noong unang panahon, karamihan ng digmaan ay nangyayari sa lupa. Problema nga lang, paano kung ang kalaban ay nasa kabilang isla o kabilang kontinente? Hindi naman pwedeng mag-grab boat noon. Kaya gumawa ang mga bansa ng Navy. Ang pangunahing trabaho ng Navy ay kontrolin at protektahan ang dagat. Sila ang nagpapatakbo ng mga barkong pandigma, submarino, at iba pang sasakyang pandagat. Kung baga sa basketball, sila ang point guard. Sila ang naghahanda ng play. Sila ang nagdadala ng bola papunta sa tamang lugar. Pero may isa pang problema. Kapag nakarating na ang barko malapit sa baybayin ng kalaban, sino ang unang bababa? Sino ang lalakad sa dalampasigan habang may posibilidad na may mga kalabang naghihintay? Diyan pumasok ang Marines. Ang Marines ay espesyal na puwersang sinanay para lumaban mula sa dagat papuntang lupa. Kaya nga tinatawag silang amphibious force. Hindi sila palaka. Ang ibig sabihin lang ng amphibious ay kaya nilang mag-operate sa dagat at sa lupa. Kung ang Navy ang taxi driver, ang Marines naman ang SWAT team na bumababa sa eksaktong destinasyon. Ngayon, isipin natin ang isang eksena. May malaking barko sa gitna ng dagat. Nandoon ang Navy. Sila ang nagna-navigate. Sila ang nagmo-monitor ng radar. Sila ang nag-o-operate ng mga sistema ng barko. Habang ginagawa nila iyon, naghahanda naman ang Marines. Nagsusuot ng kagamitan. Nagpaplano ng paglusob. At kapag dumating na ang oras, boom! Bababa sila sa baybayin para isagawa ang misyon. Kaya bagamat magkasama silang nagtatrabaho, magkaiba ang kanilang pangunahing tungkulin. Ang Navy ay nakatutok sa sea control. Ang Marines ay nakatutok sa expeditionary at ground combat operations. Para mas madaling tandaan, isipin ninyo ang isang delivery company. Ang Navy ang truck. Ang Marines ang delivery crew. Kapag wala ang truck, hindi makakarating ang crew. Kapag wala naman ang crew, walang magde-deliver. Parehong mahalaga. Ngayon, may nagtatanong minsan, Professor, marunong bang lumaban ang Navy? Siyempre naman, hindi sila choir members sa barko. Mga sundalo rin sila. May kakayahan silang lumaban at depensahan ang kanilang sasakyan at misyon. Pero ang kanilang espesyalisasyon ay operasyon sa dagat. Ganito rin sa Marines. Marunong silang mag-operate sa dagat. Pero ang kanilang pangunahing lakas ay ang mabilis na paglusob at pakikipaglaban sa lupa pagkatapos manggaling sa dagat. Sa maraming bansa, kabilang ang Pilipinas at Estados Unidos, may hiwalay na organisasyon para sa Navy at Marines. Pero madalas silang
magkasamang nagsasanay. Parang magkaibang department sa opisina. May IT department, may security department. Magkaiba ang trabaho, pero pareho silang mahalaga para gumana ang buong kumpanya. May isa pang nakakatawang paraan para tandaan ito. Kapag nanonood kayo ng action movie tungkol sa pagsagip ng isla. Yung barkong may mga missile, radar at helicopter. Malamang Navy iyan. Yung mga sundalong unang tumatakbo palabas ng landing craft habang sumisigaw ng "Go! Go! Go!" Malamang Marines naman yon. Bagamat syempre, sa totoong buhay, mas komplikado kaysa sa pelikula. At mas kaunti ang dramatic background music. Minsan may mga tao ring nagtatanong, "Professor, bakit hindi Army na lang ang gamitin?" Magandang tanong! Ang Army ay eksperto sa operasyon sa lupa. Pero hindi lahat ng Army unit ay sinanay para sa mabilisang paglusob mula sa dagat. Ang Marines ay partikular na binuo para sa ganoong klase ng misyon. Para silang espesyalista. Kapag may problema sa ngipin, hindi ka pupunta sa mekaniko. Kapag sira ang sasakyan, hindi ka pupunta sa dentista. Bawat isa ay may sariling expertise. At ganoon din sa military. Sa modernong panahon, hindi lang digmaan ang ginagawa ng Navy at Marines. Tumutulong din sila sa humanitarian missions, disaster response, evacuation operations, at iba pang mahalagang gawain kapag may kalamidad. Kaya hindi lang sila tungkol sa pakikipaglaban. Malaki rin ang papel nila sa pagtulong sa mga mamamayan. So recap class. Ang Navy ang responsable sa pagkontrol at operasyon sa dagat gamit ang mga barko, submarino, at iba pang sasakyang pandagat. Ang Marines naman ay espesyal na puwersang sinanay upang mabilis na lumusob mula sa dagat patungo sa lupa at magsagawa ng combat operations. Sa madaling salita, ang Navy ang nagdadala at nagpoprotekta sa puwersa sa dagat, habang ang Marines ang bumababa upang isagawa ang misyon sa lupa. Magkaiba man ang kanilang trabaho, parang kanang kamay at kaliwang kamay sila. Mas epektibo kapag magkasamang kumikilos. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Hanggang sa susunod nating kwentuhan kung saan ang mga komplikadong bagay ay ginagawa nating mas malinaw, mas masaya, at mas madaling maintindihan.